is happening between the bridegroom and the bride. All we need is a full devotion to change this mortal to immortal one. The seventh angel has come. Amen. Hallelujah. With the message of this hour and the message that He brought us, it will be the one to bring us home, to bring us home. Thank you, Lord. Hallelujah. It will be the same message. It will bring us home. The Lord. Kalingkod na tanan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kumusta mong tanan? Amen. Praise God. O yun lang po na ako kawangon may iso ng panahon. Hallelujah. Nga magpasalamat sa tungbuhi nga Diyos. Sa nahitabo nga youth camp, no? O amen, nakuha ko nga kalipay. Ako sa ipabot na ito ang mga pagpasalamat sa suporta, no? Praise the Lord, sa mga kaisuunan nga ni Diliman Wilson nga uban dito apan ipadangat usab sa ilang mga pag-ampo, sa mga pinansyal nga mga pagsuporta. No, hallelujah, amen. O natay ko nga walay makawang sa tanan nato nga paghago nini. Pa sa inyong mga pag-ampo, no? Salamat usab kayo. Praise the Lord. Amen. O dako kayo nga kahimuat na ito na mahitabo dito. Praise the Lord. Hallelujah. And salamat sa Ginoo kay ang maong youth camp ito nahimo siya nga dako nga successful, no? Praise the Lord. Amen. O ana man gyud na sa mga competition nga nahitabo dito sa mga bata. Praise the Lord, na ay mga nakadaog, na ako'y mga wala gipalad. Praise the Lord, but more than that, Megson, hallelujah, amen. Akong ginaingon nga, hallelujah, competition, labi na sa mga ingana, no, kaya namin yung mga competition nga nitabo. Competition is not all about winning. No? Ang mga competition din na may tungod sa pangapagdaog lamang, tanan sa pagdaog, kundi it is about building character and learning from experiences. No, natay makuha sa mga kasinatian nga nagian, no? And salamat sa Ginoo tungod kay I was so blessed. Amen. Praise the Lord. O so nakita dito may exhort nga kitagaan din nato panahon ug higayon nga diin ang Dios gyud, no? Personally diya sa mga kabatan-unan nga makasinati usab sila. Praise the Lord. Kung unsa ka importante ang ilahang kabahin, no, diya sa programa o unahuna sa Ginoo. Praise the Lord. So because they are the continuation, no? Sila ang magamatog i-share na kung exon nga kaniadto nakahinumdum ko si Pastor Mark, si Pastor Joseph na mga nakauban ako maigsoon sa mga youth camp. Praise the Lord. And then I see them now as my kauban na nako maigsoon nga nag-facilitate sa gitawag nga youth camp because ang ato ang iglesia, as you know, we are part of the committee. Dili ta mga bisita dito kundi kabahin ta sa maong buluhaton o nalipay ko nga tama, no? Nga kaniadto di ay kini mga pastor nga pasiugda o nagdumala ni ini nga maong buluhaton karon kaniadto sama usab kaninyo nga nagauban-uban sad o adunay mga pastor nga nagagiya kanamo o karon ang mga pastor nga nagiya kanamo nang lingkod na lang sila. Amen. O mga katong mga gigiyahan kaniadto nga nagtindog. And one of this day, if the Lord tarries, no, pagpili ng Diyos na igsoon, hallelujah, the young people and the young and babae lalaki are also the potential, praise the Lord, to continue this ministry. Kung kaniadto may igsoon, pipila lang, and it is your time na, amen, mas mulambo pa ang gitawag nga buluhaton diya sa tunggoy nga Dios. No, amen, hallelujah. Kay kita ang nagapabilin na igsoon nga henerasyon nga magpadayon nining pinaka-importante nga mensahe nga nadawat sa katawhan sa Dios may igsoon ning katapusan nga mga adlaw. There is no other important message. Ano nila ang pinaka-importante pang mensahe?
Kini nga mensahe nga atong nadawat maigsoon. That's why ato ning i-cherish maigsoon, ato ning pahalagahan, ato ning ampingan, ato ning mahalon because this message is Jesus Christ Himself in the word form. Nadawat nato ni sa porma sa pulong. Hallelujah. Apan ingon ang Biblia, dili lang na maabot sa inyo nga sa mga pulong lamang, kundi uban niini ang Espiritu nga magdala kanato og kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. And lipay ko maigsoon, is mentioned ganyan ni Brother Jason nga one of the winners, one of the first place no kanang nakadaog gid sa songwriting, hallelujah, amen, is gikan sa Kidapawan. Hallelujah. And their composition is maraming son inspired, no? Hallelujah. Amen. Tama to nga na lyrics ito son nga bulahan ko kay nadayag kanako ang tinagong pulong, no? So there is a testimony nga bulahan today ang mga tao nga nakadawat sa mensahe. Oh, praise the Lord. Hallelujah. And yun ko, one of these days or next Sunday siguro we would like to play that song. Yung ko kuhaan niyo na nga lyrics tungod kay basta mga because kabalo Megson, a song is a composition, tama ba? And you cannot compose a song without an inspiration. Tama ba Megson? So muna usahay mo believe ko Megson sa kanang gitawag nga si Raisa, si Ate Joyce, no? And siguro napay mga promising nga mga Pastor Jason, mga promising pa mga composition. Why? Because a compositor, kanang gitawag nga composer, o kanang gitawag Megson nga tigwan, they, amen, the three series of preaching, tulo ka oras ng mga wali, duha ka oras ng mga wali, they can compress it no into 5 minutes na ang tanan nga thought sa maong wali is rod lamang sa usa ka awit, and you can only sing a song siguro pinakataas na 6 minutes. And remember, naiwan ka series 3, tag 3 session or 4 series, that is 4 Sundays composed of 1.5 hours, and then isunod sa kanta maigsoon na within 5 minutes. Pagkuha niya maigsoon? So how can they, unsaon nila pagkuha maigsoon ang thought nga sa gamay lamang ang mga lyrics maigsoon mosunod na ang kinatibuk-an nga unod sa maong wali. Because it is only written by a inspiration. Amen. And inspiration comes by revelation. Dili ka ma-inspire kung walay napadayag nimo. And revelations comes by the understanding of the word. Amen. So kung makakompose ka maigsoon, kung naa kay masulat, naa kay makanta, naa kay maawit, because that is the revelation behind. Hallelujah sa imong nadungog maigsoon. And hallelujah, praise the Lord. And I'm very happy also nga I think mga sakop to ni Pastor Iwa maigsoon. Hallelujah. So, salamat sa Ginoo. And one of the Sunday, next Sunday siguro, praise the Lord, Lord willing, we are going to sing that song. We're going to sing that song, Megso, no, at least, mayroon ako nga kinanato na awiton tungkol kay, just to inspire also mga young people or mga promising mga composer na to write. Hallelujah. Just write and write and write. And then, kung naana na, ihatag ninyo kay kisa itong naapod kay gift man guna, naapod gift nga matagaan og tono, matagaan og arrangement. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And hopefully, Megson nga ang Diyos po Megson magamit o because that is also a gift of the church. Usa ka na kay gasa. Not everybody can compose a song, even me. Nakoy na-compose sa una, pero mga taon, no? Ma-translate, dili compose na, ma-translate, no? Pero to compose is not my gift. No? So, naay mga naginasahan na. So, hallelujah, amen. So, salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. Sa mga pagpakita na ito, sa mga potential. Hallelujah. Praise God. Ngaliin nga magamit sa mga buluhaton sa Ginoo. And hallelujah. So, sa mga people, no, I am so proud of you guys, no. Praise the Lord. Because kung nakita dito Megson nga patag sa kanila Megson, they're just not nahimos lang influence usab. Amen. Hallelujah. And kagaran gani sila Megson nahimong mga leader sa mga groupings no Megson. Hallelujah. And nahimong nakaparticipate Megson as a main nga mga nagpanamuhat dito Megson uban sa mga young people usab nga mga hamtong na gigamit sa Ginoo para mahimo ang buluhaton. So once again, no, hallelujah, praise the Lord. Can we give a clap to the Lord Megson? Amen. Kay para ni sa tuwang tanan Megson, no? Praise the Lord. Salamat sa pumbuhi nga Dios. Amen. So, amen. We're going to stand. I'm going to invite mo Megson to please stand. Hallelujah.
And open your Bible. The book of Matthew chapter 13. Matthew 13, verse 14. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, O diha kanila maayo gayud ang pagkatuman sa propesiya ni Isaias nga nagaingon, manimati og manimati kamo apan dili gayud kamo makasabot. Og magatutok kamo apan dili gayud kamo makakita. Hallelujah. This is personal preaching of our Lord Jesus Christ. Mismo si Ginoong Kristo nagawali niini, no? Yan ang personal nga wali. Ingon siya. And he is quoting scripture. Samtang nagwali si Ginoong Kristo, he is preaching. He is quoting the scripture written by Isaiah in Isaiah chapter 6, verse 9 to 10. So, kung ato nang ibasa karon maigsoon, gi-reiterate lang ni maigsoon ni Jesus Christ ang already written. Amen. Kini maigsoon usa ka sinulat dito sa Daang Testamento, but Jesus Christ identified this as a present tense. Kaya-identify niya maigsoon nga kini nga basahon nga isulat ni Isaiah mauna ni ang mga nahitabo karon. Amen. Hallelujah. Remember, kung asa gani maigsoon si Ginoong Kristo, mauna siya ang present I am. Siya ang present maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Muna maigsoon nga, amen. Kung mabasa na to ang pulong maigsoon, we must see the present. Dan kailangan makita to ang presenting application ini sa pulong. No, not I was, not I will be, but I am. The present, no? So diri maigsoon written by Isaiah, pero iyang ipakita maigsoon ang fulfillment maigsoon sa iyang panahon. And remember, the Bible is a compound meaning. Pag tag compound meaning maigsoon, dili siya magstay maigsoon magdwell sa usa lamang kapasabot. Pwede gamiton yung sa asan nga angle maigsoon, depende maigsoon kay it is a compound meaning. Hallelujah. And then yung sa maigsoon, iyon ang Biblia, dili kay kamo makakita kay nahabol ang kasing-kasing niining mga tawhana o ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagkabati o ang ilang mga mata ginapiyong nila sa kahadlok nga tingali unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata o makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan o makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing o managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. This is apan bulahan gayud ang inyong mga mata kay makakita man kini o ang inyong mga dalunggan kay makabati man kini sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga daghan ang mga propeta nga mga taong matarong nga nangandoy sa pagtan-aw unta sa inyong nakita apan wala sila niini makakita o sa pagpamati unta sa inyong nabatian apan wala sila niini makabati. Hallelujah. Amen. Correcting verse, maigsoon. Hallelujah. Isaiah, praise the Lord, chapter 43, Isaiah chapter 43, verse 8. Unsa maigsoon ri? Bring forth the blind people. Unsa maigsoon sa Isaiah isa. Dalan ninyo ang mga buta ng mga katawhan. People that have eyes and deaf that have ears. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos mga panalangin, sa mga pulo mag-amputa. Nangito na mga Dios, tag-iyas na ng mga butang. Ginoo, gipasalamatan na mo ikaw, nining matahom nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong kanunay nga pagtagbo Lord sa imong mga panginahanglan, sa grasya sa kinabuhi, sa mayong lawas, sa kusog kabas ko, Ginoo, nining kabuntagon, ubani kami, panalangini kami Ginoong Dios, manulti ka sa mga tago sa kanamo. Lord, hallelujah, adunay kalipay nga nagadagan sa mga kasing-kasing og Lord, hallelujah. Lord, keep us burning always, Father God. Tuguti, Ginong Diyos, sa kanunay, magdilaab ang mga kasing-kasing pinaagi sa lana, Ginong Diyos, pinaagi sa mong mga pulong, nga mo'y kanunay, Ginong Diyos, Lord, nga mo'y mahimong suga sa among mga dalan. Salamat, Ginoo, ni kabuntagon. I'm praying, Father God, that you're going to speak to us, mamulong ka kanamo karon, and not only speak to us, Father God, hallelujah, and speak to us and give us understanding, Father God. Hallelujah. Aron, Ginong Diyos, nga amo kining masabot, o among malaktan, Ginong Diyos, ang pulong naghatag na mong kahayag sa among panahon.
We bless your name. Hallelujah. Pasalamatan naman ikaw. Pani kami. Hallelujah. Taguwa, Lord, ang mga panginahanglan, material man o spiritual na panginahanglan. Pangalan sa mong bugtong anak, Kristo Jesus, ang Diyos ang manuluwas. The church say, Amen. God bless you. Kalingkod na. Hallelujah. Amen. Good morning once again. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, I hope you have your Bible. Amen. Karon nagson kumtagon because we're going to read about many Bible verses nagson. Kung dili itugot, mahuman ko nini. I will ako nang padayon nagson. No, praise the Lord. Ako aning tagaan ng title nagson. Amen. Hallelujah. The eyes of understanding. No? Very simple lang subject nagson. The eye of understanding. Amen. Ang mata sa gitawag nga pagsabot. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, balik ta nagson sa atong gibasa nagson nga scripture. Now, gusto na ko niyo tanawon niyo yung scripture nagson and jot down because if we're going to read the Bible, we are going to atong basahon balik nagson ng scripture no in try ta maigsoon sa pagbasa. Ingon diri maigsoon sa verse 14 maigsoon, ingon diri. Hallelujah. O diha kanila maayo gayud ang pagkatuman sa propesiya ni Isaias nga nag-ingon. Manimati ug manimati apan dili gayud kasabot. Magatutok kamo apan dili gayud kamo makakita. Kay nahabol ang mga kasing-kasing ini mga tawhana. Hallelujah, praise the Lord. Nahabol ang mga kasing-kasing ni ining mga tawhana o ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagkabati. Amen. And remember the scripture, ang kining verse 15, they are wala din nagisgot maigsoon sa physical nga pagkabuta. Makita nato ang physical nga buta. Makita nato ang physical nga bungol. Amen, praise the Lord. Amen. Pero maigsoon this time the Bible give us a very a compound meaning nga naaday mga tao nga bisan tarong og mata, physically able to see. Amen, but amen ingon ang Biblia, nagisgot ni maigsoon og espirituhanon nga pagkabuta. Amen, no, kaya nga itong iskutan karong maigsoon kay bisan naay mga mata pero dili makakita. So meaning maigsoon, bisan makabasa kini sa mensahe, ni makadungog kini sa mensahe, physically nga madungog nila. Physically nga mabasa nila. Amen. Pero naagya mo maigsoon na dili makita because to see means to understand. So dili tanan nagbasa maigsoon nakasabot. Dili tanan nakadungog nakasabot. Hallelujah. Amen. That's why maigsoon tanawon niyo maigsoon ang resulta about hearing and seeing is connected maigsoon mo na ipayon sa maigsoon. Nanimati sila kamo apan dili gid kamo makasabot. O magatutok kamo kita. Sa verse 15 kay nahabol ang kasing-kasing ni ining mga tawhana. Amen. So, kung unsa ang imong nasabot, kung sa imong nakita, unsa imong nadungog, amen, it reflects the condition of your heart. Para nyo may connected ni. Dili ni mabulag. Kung unsa ang nakita nimo, kung sa imong nadungog, ang imong revelation will be maibot maigsoon sa gitawag maigsoon interpretation sa condition sa imong kasing-kasing. Dili pwede nga nakasabot ka, wala kang kasabot nga wala dungog nga maayo ang kondisyon sa no. Konektado maigsoon ang kondisyon sa kasing-kasing sa kung unsa imong madungog kung unsa imong makita. Verse 15, nahabol ang kasing-kasing ni mga tawhana o ang ilang dalunggan maglisod sa pagkabati o ang ilang mga mata gipiyong nila. Ano maigsoon?
So, pag yung ilang mata gipiyong nila, dili na igsoon, gusto nila maigsoon nga makasabot. Kini usa ka kahimtang, hallelujah, amen, nga bisan pasabto nimo, sila mismo ang gusto nga dili makasabot. Pero mo, abri mong mata ba, pag imong makita, pero saan niya pagkakita nga, iya mo yung puguson o piyong ang iyang mata. Amen. So these are people nga bisag kung saan nimo sulti, pero maigsoon bisag normal, pero piyongon lang mata, wa kay mahimo nga naman. Gusto nilang sila mismo nga dili makita. Hallelujah. Kay nahabol na kasagasin, ang ilang mga dalunggan naglisod sa pagpabati o ang ilang mga mata, gipiyong nila sa kahatlok at tingali unyag makakita sila, pinaagi sa ilang mga mata, tanawa ha? Remember, ang pagkakita mo ang pagkasabot, unya ilang ipiyong ilang mata, basin nahadlok sila, tingali unyag makakita sila, pinaagi sa ilang mga mata, unsay tanawa so na resulta kung makakita sila silang mata. Kung makabati sila, pinaagi sa ilang mga dalunggan, o makasabot sila, pinaagi sa ilang kasing-kasing. Hallelujah. Tanaw, konektado ba? Dili. Konektado ang imong nasabot sa imong pagdungog o imong nasabot sa imong nakita kung unsa ang sitwasyon sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Og managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. So, hearing and seeing by understanding will restore maigsoon ang tama kondisyon sa kasing-kasing. Og ang sunod nini, ingon ang Biblia, ingon si Jesus, ingon si Kristo, ingon siya, og managbalik sila kanako aron ayuhon ko sila. So konektado minsan tanaw ha, hearing and then seeing and then maigsoon, hallelujah, di ang imong nakita, imong nadungog og imong nakita, mao kini ang imong pagkasabot. Og ang pagkasabot maigsoon ang pag-restore sa tama nga kondisyon sa imong kasing-kasing. O kung ma-restore ang tama nga kondisyon sa mga kasing-kasing, the next thing, God will heal you. Balik sila. Next is, kung makasabot sila sa ilang mataog silang tigdulungog, makasabot usab sila sa ilang kasing-kasing. O kung makasabot sila sa ilang kasing-kasing, mubalik sila sa Dios. And then kung mubalik sila sa Dios, healing will come. So tanawan niyo mixo ng proseso. Because naasa magsugod ang pagtuo. Faith cometh by hearing. Tanaw maigsoon unsa ang pinakaunang gigamit maigsoon ni Ginoong Kristo. Basin unya og makadungog sila, basin unya makakita sila, unya maayo ang ilang kasing-kasing, and then they will go back to me and I will heal them. Wala gayon maigsoon maybe I will heal them. Obligado ang Dios nga ayon sila kay nganuman. Ang tinuod nga pagkasabot, ang tinuod nga pagkadungog, ang restoration sa ilang kasing-kasing, automatic magbalik ka to sa Dios. Kung mabalik ka sa Dios, obligado ang Dios nga ayuhon ka. Hallelujah, nakuha niyo na maigsoon. Pero kini maigsoon, walay mabuhat ang tao nini. Mabito nang giingon ako maigsoon, hallelujah, kanunay perminti. Hallelujah. Ayaw struggle maigsoon kung naapay mga unconverted o naapay mga muhikap diri maigsoon sa mga mahugaw nga mga butang. Dili niyo kinahanglan maigsoon maningkamot nga kay wala mo'y buhaton maigsoon, wa mo'y mabuhat nga usbo ninyo ang kapulingon. Amin niyo maigsoon sa lain yung buhaton maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Itugyan lang gyud ninyo maigsoon ang inyong kinabuhi ngadto kang Ginoong Kristo. Hallelujah. Kay sa atong kagulingon nga pagpaningkamot, di na tumausab atong kagulingon. Dili man kay na tumausab ang atong mga anak. Alang-alang unsaon ang pag-usab sa atong mga anak, di kay takausab sa atong kagulingon sa atong mga anak pa. Can you understand what I'm saying? Akseptan mo ninyo maigsoon akong ginaingon? Hallelujah. Dili man ganit kausab sa atong kaugalingon, usbon pa nato ang atong mga anak. But the main thing is that, hallelujah, praise the Lord, kabalutan nga, it is not our battle, but it is His battle. At kung maigsoon mo nga, kung gusto niyo nga mausap, itugyan sa Ginoo imong kinabuhi. Kay, hallelujah, amen. Wala din kay usbon sa imong kagulingon maigsoon. Let the Lord, hallelujah, change your life. Muna nga itong mga anak, ato lang ginang iampo. Kaya itong mga anak maigsoon, ato lang ginang i-encourage nga sa Dios. Ang atong mga anak maigsoon, atong i-introduce nga sa Dios. Ang atong mga anak maigsoon, hallelujah, atong idol nga sa Dios. Why? It is only God can change them. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Amen, bisan pa gani maigsoon sa mga young people, kaya natay mga problema, tama? Praise the Lord. And sometimes we cannot change the problem. Gusto nato, hallelujah, Israel, di ba? Ha? Di ba? Ringel, praise the Lord, hallelujah. Amen. Sa mga young people diri.
na ay mga gusto unta nato sa atong kinabuhi, nga unta, ingani na lang unta. Unta, ingani na lang yun unta. But we cannot change because nahitabo na. Pero maigsoon sa atong buhaton, maigsoon, hallelujah. Wala, dili naman nato mausap ang sitwasyon, kay naa naman na. Dili na nato mausap ang kahimtang, kay naa naman na. What we can change is our life. Amen. Kung dili man nato makita nato dili mayo to, dili mayo kita ang ato ang panahon karon, kita maigsoon ang tanaw nato kapanaminan to, tanawan nato to maigsoon og mga maayong mga butang, kung ano na may dili nga maayong butang nato, usbo na to og sa atong kinabuhi. Sa ato karon ang chance how to deal our problems. Aron dili ta mo muhimo og mga maurang nga resulta. Sumunay mo na ko nga we cannot change dili na to pili mausap ang mga sitwasyon. Usay man gud maluya ta sa mga sitwasyon nga atong naagian. No, kay gusto nato unta nga gusto unta nako ingani, gusto unta nako ingani. But dili ta pwede mahimo maigsoon sa atong kaugalingon nga sitwasyon. Kay ano man ang sitwasyon sa usa ka kinabuhi, dili nato kinabuhi, ang ilang kinabuhi, dili po nato kinabuhi. Amen. Kung ingana na ilang kinabuhi, you have the chance now. Hallelujah, praise the Lord nga atumonin mo ang imong kinabuhi. Hallelujah. And not to live according to kayo say ang mga circumstances mo ni maigsoon magapaluya ka nato. Hallelujah. Amen. Praise God. And I know maigsoon na nagkinahanglan ini nga klase nga mensahe. Ayaw mo ug say mahitabo nausab ang sitwasyon, mao ni ang sitwasyon. Hallelujah, kay mga sitwasyon din na nato na mausab, pero ang atong kahimtang pwede pa nato maigsoon i-mold. Hallelujah, praise the Lord. Amen. No muna maigsoon, salamat sa Ginoo. No nga kinahanglan ato gina siya nga makita maigsoon because hallelujah, God is molding us. Praise the Lord in any circumstances. No, so sa asa bisan asa maigsoon nga mga circumstansya. Now, para maigsoon, ingon ang Biblia maigsoon. Hallelujah. Sa English maigsoon, ingon diri maigsoon sa verse 15 kung atong sahon, for these people's heart are wax gross. Ang term maigsoon nga gitawag maigsoon nga gross, word nga gross maigsoon ang another term ana maigsoon gitawag sa kalos or hardened in heart against the things of God. Gituyo ginilag pagahi ang ilang mga kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Amen. No, praise the Lord. Amen. So, the purpose of seeing and hearing is to come into understanding. Hey, church ha? Ang katuyuan nga nung kinahanglan ka makasabot o magakita aron ikaw makasabot. Now, tanawin ninyo ni Maigsoon, tanawin ninyo these three things that will bring us into understanding. Hearing, seeing, and understanding. Tulo ka butang. Kaya nagtuo ko Maigsoon, in the absence of this, one of these three, hallelujah, praise the Lord, dili makumpleto Maigsoon ang tinuod nga pagsabot. Hallelujah. Importante kayo ni Maigsoon, no? Praise the Lord, hallelujah. Amen. And should be converted. Ano Maigsoon? Ayun din sa Biblia, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, basin unya o makakita sila sa mga mata, and hear with their ears, makadungog pinagpadunggan, and should understand with their heart. Hallelujah. Asa ko ang understanding, kung unsa ang ilang madungog, kung unsa ang ilang makita. Hallelujah, praise the Lord. And then, understand in their heart. Next is, and should be converted. See? May mga, bantog na siguro, pastor, katusikuan, wala pa na-convert. Maybe. Why? Because wala pa siguro kayo niya nadungog, o wala pa kayo niya nga nakita. Tapos kung tinuod sa nakadungog, o nakita, ang sunod nini, mo ang tinuod nga pagkasabot. O kung nakasabot na siya, then he will be converted. And when he is converted, ingon ang Biblia, and I, personal pronoun, ingon sa Kristo, and I, wala ingon, maybe, somewhat, somehow, however, dili ang connecting word makes it na. Kung dili, very sure statement, and I, personal pronoun, ni sa Kristo, ako mismo, and I should heal them. Healing is connected to conversion, and conversion is connected to understanding, and understanding is connected to seeing and hearing the Word of God. That's why ang sinugdanan nining tanan,
Faith cometh by hearing. Nakuha niyo, Megson? Hallelujah, amen. So I will not dwell more on that Bible verse, Megson. Verse 16, but blessed are your eyes. Apan bulahan ang inyong mga mata, for they see, and your ears, for they hear. Amen, hallelujah, praise the Lord. Amen. Nang Megson, dako kay kalainan, Megson, nagipakita sa Biblia, unsang kadako kalainan, sa mga nakakita o sa mga dili makakita. Bisan pa gani Megson sa kanang physical nga natagaan ta mo nga sample sa physical nga mga makakita o physical nga buta. Butang nato physically Megson makadungog siya. But physically buta siya. Do you think Megson, tanaw ninyo Megson, makadungog man ang buta? Tama ba? Kadungog ba ang buta? Kadungog. Pero ang pangutan na Megson, kabalo ba siyang asa sa paingon? Amen. Because he cannot, amen, pwede niya ma-convert Megson, muna nga ang mga buta, mo times, to anda Megson, mo times 10, o mo times Megson ang ilang hearing. Kaya nga naman, in the absence of their eyes, muna Megson, ang ilang gamiton kanunay, ang ilang dunggan, para lang makanavigate sila. Pero makita agad na ito Megson nga, hallelujah, praise the Lord, nga mag-restore sila to navigate. Why? Because ears is only part of navigation, but the most important part of navigation, ang pinaka-importanting bahin sa paglakaw, maugyod ang mata. Nakuha niyo, Megson? No, hallelujah, praise the Lord. Amen. Muna, Megson, ito makita, Megson, nga bisang makadungog ang tao, pero bisan, Megson, wala yung mata, maglisod yun siya glakaw. Kinahanglan yun niya gihapon ugay. Hallelujah. Amen. Muna yung Megson, bulahan ka mo. Verse 17, for verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things you see. Amen. Maganda mga tao, Megson, mga propeta nga nangandoy, nga makakita sa inyong nakita. Hallelujah. And hear those things that you hear. Amen. And have not heard them. Apan, wala sila makadungog ini. Hallelujah. Kamulo ito, Megson, ang kining scripture is a compound meaning. Amen. Hallelujah. Daghan gusto Megson nga makakita Megson sa Revelation sa 7 seal. Gusto nila makita Megson ang fullness of redemption of God. Amen. Si Daniel Megson ipakita nini. Gusto unta niya kini Megson ipakita. Ayaw. Si John nakakita nini. Gusto unta niya isulat. Gusto niya ayaw. Kaya nga naman, adunay mga inandam na mga katawhan na makakita niining mga butanga. Hallelujah, praise the Lord. May such things that we have come. Amen. Nga atong nasabot niining atong mga adlaw. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 43 verse 8, ingon na Megson, bring forth the blind people. Mismo Megson ang Dios, Megson siya, dala mga butang mga tao kanako. And the deaf that have ears. Hallelujah. Sa Psalms 146 verse 8, hallelujah, ingon si David Megson, the Lord openeth the eyes of the blind. Ang Dios daw, muna nga, walay mahimo ang tao nga maabrihan ang espiritual nga mga mata. Amen ako niyo, Megson. Ang revelation, Megson, ug ang pag-abri sa espiritual ng mata, buhat na sa Dios. Walay mabuhat ang tao niya na. That's why, pag bingon ta ni Megson og revelation, walay tao nga maka-acquire og revelation pinagi siyang pagpaningkamot. Revelation comes from the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Muna, Megson, ang Biblia nagsulti nga, the Lord openeth the eyes of the blind. Kung buta ka kaniadto, nakasabot ka sa mensahe, dili na nimo magpangamot. Ang Dios ang nag-abli nga na. Kaya nga naman, kabahin ka sa iyang isulat, nga bulahan silang mga mata, kansang makakita. Pag bingon ng Dios, bulahan ka ang mga mata nga makita, apil ka sa iyang unahuna niadto. Wala kung imong nakita kaning mga mensahe, apil ka sa mga bulahan ng mga tao. Nga naman, kaya ang Dios ang nagtugot nga makita kaning mga butanga. Hallelujah. Amen. Just a quote Megson, no? Just to aron nga matagan na nako Megson og foundation Megson kini atong isgutan karon. Sa wali nga blind Bartimaeus, hallelujah. Ingon Brother Branham, you don't see with your eyes anyhow. Yun ang propeta, dili ka makakita pinaagi daw sa imong mata. Uy. Abi man ako pastor nga ang atong mata is the purpose of seeing. Amen. Pero you don't see with your eyes anyhow. You see with your heart. Ang tinuod nga nakakita, mao ang imong kasing-kasing. That's what Megson.
ingon to kaniya Megson nga, abrihan lang niya ang imong dalunggan. He is just going to open your ears. He's just going to open your eyes. And then understanding as na gani, sa kasing-kasing. Because you cannot see with your eyes. Sorry. You don't see with your eyes anyhow. You see with your heart. That's right. You look with your eyes. You see with your heart. Mutanaw ka sa imong mga mata. Apan, makakita ka pinaagi sa imuhang kasing-kasing. Hallelujah. It's truly you don't. Seeing is understanding. Amen. Ang tinuod ka magkita mo, ang tinuod ka magsabot. You look right at the thing. Mutanaw, mututok imong mata sa usang kabutang and say, I don't see it. Hindi yung ginawa ang tao, may ikson yung tanaw nga, basa, ragod na. Iyan ang ibasa. Tingligin ako makita. Why? Because understanding comes from the heart. Kahit pwede ka magtanaw, pero dili masabot. Basa kang Biblia, pero hindi mo masabot. Dahil yung sa you understand, seeing is understanding. You look right at the thing and say, I don't see it. Tingligin ako ni makita. We are reading the same code. We are reading the same scripture. Amen. We are having the same experience, pero kinahanglan aduna pa mo interpret sa imong kasinatian. Kaya bisan ikaw experience na nimo pero dili pa nimo nakita. Tama di ay no. Kata di akong nagian di ay mao rin pasabot ato. Mao rin purpose sa Dios. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Seeing, understanding. You look right at the thing and say, I don't see it. You mean you don't understand it. Nagpasabot na, imo nang nabasa. Dili pasabot nga imong nasabot, ay imong nakita ko wala nimo nasabot ang imong gibasa. Nor nasabot nimo ang imong nadungog. Hallelujah. You don't see it, you mean you don't understand it. That's the real word of it. Mao daw na ang tinuod nga pulong may tungkol na. Sa question and answer isa, you do not see with your eyes anyhow. You know that you do not see with your eyes, you see with your heart. See? Seeing means to understand. Hallelujah. Although ginabalik-balik na nato ni Megson kaninyo, but this time I would like you to see the foundation Megson, asa na ito nagigwa Megson, because this is a direct quote from the prophet. Ingon sa Megson, no? Seeing means to understand. You understand with your heart. Therefore, we look at things our eyes does not see. Amen? Naadot kay makita usahay nga bisan ang atong mga mata dili makita nini. But we understand it by our heart. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Isaiah 60. Hallelujah. Diri na ko Megson. Ako nga kaniya gigamit nato Megson ang tulo ka butang. May tungod Megson sa kaimportante ni nga butang. And this time Megson ato ni siyang taga Megson og elaboration, no? Kining mga nahitabo dai sa tuwa Megson by experience. Sa tanto, nganong gitawag pa ni revealed word. Ang laing term Megson gigamit sa mao ni ang kahayag sa atong panahon. Amen. Hallelujah. Praise God. So daghang mga terminology nga ginagamit Megson sa mga pastor in preaching and teaching the scripture, but we want to see nga bisag lain-lain ng terminology ni gamiton pero nakasabotag unsa ang gusto nga ipakita nini. Amen. Tanaw, Isaiah chapter 60. This is a very common verse Megson, no? Ingon sa Megson, tanawan nyo. Verse 60 verse 1. Ingon sa, arise, shine, for the light is come. Yang gisgutan Megson nga adunay moabot nga kahayag. And then isa, and the glory of the Lord is risen upon thee. Kaya ang kayo yan, tanaw Megson sa tindog, sidlak, kay ang imong kahayag niabot na, o ang himaya ni Jehovah misubang sa ibabaw nimo. Hallelujah. Amen. And remember Megson, light is Praise the Lord. Now, are you with me? Napamudya. Light is a requirement for sight. Tama ba? Bisan pag-abri mong mata, sisteran, bisan kung pag-abri sa mong mata, in-explore mo sa karong, nga ngit-ngit kayo. Bisan pag-abri ang imong mata, dili yung ka makakita.
Because one of the requirements nga makakita ang imong mata, kinahanglan adunay kahayag. Hallelujah. Praise the Lord. Na may kahayag may abot sa imong panahon. Aban ka gradihay nakakita imong mata. Because one of the requirements that the eyes can see is light. Hallelujah. Amen. Pantong na Pastor Day, nga mabasa man ang nilang Biblia. Maura man ang Biblia ang atong gibasa. Pero nga nung dili man nila makita kini. Because walay kahayag na may abot silang panahon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Because, balik ko na ko, light is one of the requirements na magamit ang imong mata. Kay bisan unsa pa ka 2020 imong vision maigsoon, inigsunod nimo sa room maigsoon nga walay kahayag. Bisan unsa pa nimo sigla imong mata maigsoon, di gid mo makita. Kaya nga naman, isa sa mga requirements nga makakita ang imong mata, kinahanglan adunay kahayag. Praise the Lord. Hallelujah. Sa so, arise for the light is come. And reason upon thee. So, light is a requirement for sight. So, tulo ka butang ang imong kinahanglan maigsoon nga kinahanglan aron makakita. First is light. Ikaduha, kinahanglan aduna kay mata. And then, kinahanglan nimo a brain that can interpret the vision into understanding. Muna ko ha? Unsay pinaka-importante nga butang maigsoon aron moabot ang tinuod nga pagkakita. Unsa kani ang tinuod nga pagkakita? Mao ang tinuod nga pagkasabot. Now, una, kinahanglan adunay kahayag. Tama ba? And then, kanang kahayag maoy maghatag og katin-awan sa makita sa imong mata. Because these eyes will catch the information through the light. Pero maigsoon, bisag nay kahayag na ay makita sa mata, without the comprehension of the mind, these eyes and the light cannot interpret what he see. Tarong imong mata, naikahayag, pero kung dili kini, amen, amen, i-develop maigsoon sa huna-huna, dili ma-interpret maigsoon ang imong nakita. Nakuha ba niyo maigsoon? Nakuha ba maigsoon? Tama ba? Wala ang problema maigsoon, bisag tuluan na nimog tarong. Ipatinaw na nimog mayo. Pakita man sa bata. Alam ng mga maestra, experience nila ni. No? Itudlo na nimo. I-explain na gini mo maayo. Wala na yung problema sa mo. Kaya okay man yung mata. Ano mo? Naman, hanap yung mata doon, dili. Klaro man. Pagkakita man ko, ma'am. Magkabasa man ko, ma'am. Bumasa pa siya. O niya, imo pa yung tagagaya. Oh, may pasabot nini ha. Pero pag-abot maigsoon sa iya maigsoon, nga nung dili man niya makita kini. Because, hallelujah, ang problema na po sa bata, ang iyang comprehension. Ang iyang understanding. See? So these are the three main thing na mugawas maigsoon ang tinuod nga understanding. There must be light. Amen? And then, klaro og tinaw ang mata. Kay bisan pag naikahayag niya ang mata maigsoon, hanap-hanap di ay. Bisan pag sa kahayag maigsoon, mangita pa gito sa sagantipara kay, okay, ka klaro na. Kay bisan pa maigsoon, hayag kayo, maayo ang iyang pangunahuna, pero kung daot-daot ang mata, dili gihapon mahubad ang gusto nga makita. Right? Nakuha ba niyo, Megson? I want to deal it, I am teaching. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you can see it, Megson. No? Hallelujah. Because I will apply this kung unsang nahitabo ka na to. Remember these three things. Light. Yung tag-light, Megson, dili ni ka ng kahayag, Megson, nga dim light. Yung ang Biblia, arise for the light, for the light that come and risen upon thee. Now, what is Abraham? It is the rising of the sun. Ang Biblia nagsulti, the word is the light. Si Jesus Kristo nagsulti, I am the light of the world. So I hope, amen, nakuha ninyo Megson akong gan. Hallelujah, praise God. Amen. Sa inyo niya din Megson. Hallelujah. Verse 2, For behold, darkness shall cover the earth. Ang kangit-ngit, mutabon sa kalibutan. And gross darkness, the people. Dili lang dahil Megson, ang kangit-ngit karon Megson sa tao. Nagsugod kini sa kalibutan. O nga, gikan sa kalibutan, ang kangit-ngit karon naa sa mga tao. And remember, I am not talking to you, Megson, physical darkness. I am talking spiritual darkness. Kaya nga naman, hayag man karon, tinaw man karon, tanan nga mga scientific nga suga na nagamit pa karon. Na ay mga gym karon Megson, na kung musulod ka sa gym,
Hallelujah, praise the Lord. Dili nimo malaan maigsoon nga kung gabi ka mo sulod. Hallelujah, inigsoon nimo sa gym, murag adlaw sa gym. Kaya nga naman, tungod sa mga scientific lights karon maigsoon. Hallelujah, nga maghatag og kahayag. But what I am talking is kining gitawag maigsoon nga tinuod nga pagkasabot. Amen. Hallelujah. Kay ang pisikal nga kahayag maghatag lang kanimo og pisikal nga panglantaw. Apan ang espiritual nga kahayag magpakita kanimo og mga espiritual nga panglantaw. When we talk about spiritual nga paglantaw, maigsoon, dili na maigsoon sa taman lang sa makita sa iyong mata, kundi dili maigsoon sa pagsabot, discernment, and understanding. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kung namin yung tao sa hay, tuuyan nila nung ano man din sila nakakita nini, ano man sila kasabot nini. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga naman, ganun di man nila ni makita, ganun dili nila ni makinabuhi, tungod kay walay kahayag. Amen. Buta ang mata, o wala ang unahuna sa Dios gihatag niya kanila. These three things. Light, the eye, and the mind. Kung kumantayan na maigsoon, the light has come. Tapos siguro siya, the eyes of understanding. Yun si Pablo, let be the mind of Christ be in you. Tulog ang butang, siya ang kahayag, siya ang naghatag sa tuwang mata, o siya po mismo maigsoon ang nagbutang, o tinuod nga pag hunahuna. Kaya sa itong kagulingon ng pagsabot maigsoon, dili na ito masabot ng pulong sa Ginoo. Dili. Kaya kung sa itong kagulingon, that's why lahi ta maigsoon sa denomination. That's why you can see, hallelujah, denomination can read the scripture. Ako niyo maigsoon? They can also read the scripture. They have also light, but not the fullness of light. Ay kahayag, pero dutay nga kahayag. Temporal light. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pero maigsoon, hallelujah, pag-abot sa bride, fullness. Nagpadala sa propeta sa Dios, which is the eye of the body. Amen. And He gave His mind to the church. That's why He said, let the mind of God, of Christ, be in you. Hallelujah. Behold, darkness shall come to earth, and gross darkness the people. But the Lord shall rise upon thee. Apan yun sa amin, ang kahayag sa Dios. Amen, hallelujah, musidlak. Tumo ni maigsoon, bantog ra day makakita ka na og tarong kay naman na ay kahayag nga miabot nga nisidlak kanimo. Kaya unsa ra yung once requirement maigsoon nga aron makasabot ka aron makakita kag tarong? Kahayag. Amen. What is light interpreted in spiritual interpretation? Light means revelation. Without revelation, there is no light. Pastor, nag-memorize ko sa Biblia. Pastor, nakabasa ko sa quotation sa prophet. You can read the quotation and read the scripture, but without the revelation, amen, hallelujah, dili mo interpret maigsoon ang tinuod nga understanding. Muna yung una ko maigsoon, the interpretation of understanding is the interpretation of your life. No, hallelujah, praise God. For behold, but the Lord shall rise upon thee. Kinsa ni? Ang Diyos na mismo maghatag og kahayag. Namay nadawat og kahayag. Amen. That's why nakita mo. Tama ba? O kining inyong nakita, inyong pagyudning nasabot. Kaya naman, dili ang inyong kagulingon ng una-una sama sa denomination. Kung dili, ang una-una sa Diyos mismo ang gihatag kaninyo. Hallelujah. Praise the Lord. And His glory shall be seen upon thee. Kining kahayag, nagihatag kanimo. Kining pagkakita, nagihatag kanimo. Kining pagkasabot, nagihatag kanimo. Dili nimo pwede mong pangitaon ni sa ubang tao. Dili nimo pwede pangitaon ka pastor. Hallelujah, amen. Kasi pastor, ginapakita po niya ni kung unsa ang iyang nadayag. Amen. Kung gusto ninyo maigsoon ang interpretation sa inyong revelation, ayaw tanaw sa uban. Mas maayo pa man ko nini. No. That is not the interpretation of revelation. Your revelation is your life. Not the life of other. Your revelation is your life. Ano niya? Maayo pa man ko ani. Ayaw. Dili pwede. Your revelation is your life. Hallelujah. Amen. That's why we cannot preach the life of others. We can preach our life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napa mo diya? Amen. O kining mensahe maigsoon, kining gitawag maigsoon nga kahayag, mata aron sa pagkakita, o hunahuna sa pagkasabot. Amen. Praise the Lord. Mauni mga butang ang nawala sa atong panahon. Amen. Gibasa na ito, maigsoon. This is very common thought. Ibalik lang ako. Sa atong panahon, which is La Lucia. Amen. Revelation chapter
13. Revelation chapter 3, verse 17. Tumasawa ka dali. Would like to get some point makes on. So let's read the scripture. Mo ni atong panahon, speaking of the Laodicean age. Hallelujah. Yun sa makes on. Because thou sayest, I am rich, ikaw nagsulti nga ako dato and increase with goods. Amen. So meaning magsoon dato niya rich in goods. Praise the Lord. Hallelujah. Mono na ang kahimtang sa mga tao karon. You can see, no? Takita niyo magsoon. Ano sila nga and have need of nothing. Wala na makinahanglan og bisag unsa. Pero mao ni ang ilang interpretation silang kagulingon. Because nakita nila physically sila kwarta. Physically, maayo ilang lawas. Physically, naa sila yung mga balay. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Meaning magsod na ay may trabaho. May kahimtang. So meaning magsod, hallelujah, tama kinigo ng Biblia nga, I am rich, I am increased with goods, and have need of nothing. Magkinahanglan pa man ko. Naano man ka na ako ang tanan. Pero magsod, kung ang Diyos ang magtanaw kanila, and knows not, pero wala sila pasayod. So this is a kind of muna yung ilang kahimtang karon nga sa ilang kagulingon, nagtuo sila nga wala sila gikinahanglan. Pero kung ang Diyos ang magtanaw kanila, dako kaayo ang ilang gikinahanglan. Amen. Because ang pagkaangkon maigsoon sa mga butang sa kalibutan, kahilayan, dato, kwarta, amen. Kanang mga butang nga maigsoon, walay mga butang nga nga magdala kanimo ngadto sa Dios. Ni makapogi points kanimo nga mahimo kang kuyaw sa tubangan sa Dios. Gani ingon ang Biblia, kanang mga butang nga biyaan mo, hubo kang ngabot sa kalibutan, hubo ka nga mobalik ngadto sa kalibutan. Ang hubo nga mobalik sa kalibutan kadtong walay mga Dios. But to them that recognize, because the light has come to them and risen upon them, ingon ang Dios mikson dili ka hubo ang mobalik kay nganuman naa ang biste sa theophany. Hallelujah, praise the Lord. And you can makakuha lang kanina mikson kung kabahin ka sa pulong. Hallelujah. That's why kini nga Bible verse mikson is only applicable sa mga tao nga wala kay Diyos. Hubo sila nga may abot sa kalibutan. Isa may nanganak diri mikson nga nagdawas imong anak nanay sa dinadaan. Praise the Lord. Amen. Amen. Pero mikson yun sa hubo ko ikaw nga mobalik ngadto. Salamat sa Ginoo. Amen. Kini ng Biblia mikson. Kadihang nay mo adto dinapit man siya sa kasal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang hari ko no mikson. Hallelujah. Nasa pultahan. Nag-andam na sa bisting ay mong pagkasalubon. Dili kita maigsoon na makatahi sa kumakulingon nga bisting. He is the one who provided that one. Hallelujah. Unang klase nga bisting, yung ng Biblia, dili na madunot. Hallelujah. Amen. Praise God. Ito na maigsoon, this is a kind of condition sa tao karon. Wala na kinahanglan ako. Kahuman ako. Maya akong lawas. Wa ko na kinahanglan sa Ginoo. And knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I-specify mo yung blind. Hallelujah. So, kung makakita mo ano nga kahimtang, makaluluoy kayo. Makita mo na sa physical. Karang mga tao nga nalisuan. Ato mag-mental na igsoon, murag na yung mga nalisuan diya. No? Nga, tingala ka may igsoon nga, patunga sa dalan may igsoon, wala ka na sila pakialam. Bisan para kung unsa ilang porma mingson, magigdahig na nas dapin sa dalan. Pagkatawa. Nakalakaw mga tao. Wala ka sa pakialam. Dalan sa dapin sa dalan. Wala lag nasa yung sala. May problema kay may bayron nun. Praise the Lord. Amen. Kay ang tibok dalan ilahatanan. Libreng suga. Amen. Praise the Lord. Pero yung tanaw ng mingson, maayo ba yung kahimtang? Kaya kagulingon, makita nimo nga wala siya problema. Pero kay ikaw nga normal ang unahuna, naagyot siya problema. And remember, Megson, hallelujah, ayaw lang ninyo tanawa, Megson, kanang physical na buwang kaingon, Brother Branham, ang mga tao karon bisag normal nimo tanawon, pero spiritually, you can discern them nga makaluluoy sila. Kabus sila, hubo sila, o ang pinakagisod nini, wala sila masayod nini mga butang.
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So Psalms 146 verse 8, yun sa, the Lord openeth the eye of the blind. Amen. The Lord is openeth the eye of the blind. Ang Diyos kuno mo'y moabri sa mata sa mga buta. A spoken or written word is simply a thought. Kining litok nga pulong, dili ni mo gawas ang linitok nga pulong kung wala ni una. Amen, tama ba? Thought of the mind. Huna-huna diha sa o sa kapanguna-huna sulod sa imuhang panghuna-huna. Praise the Lord. Kanya, itawag kini Megson, this thought will be expressed into words. Hallelujah, amen. Kini nga una-huna, na kay una-huna Megson, dili ni siya makita. Bisa kung sa imong una-huna diha karon, dili gina ko na siya masabot. Unless, mingon ka nga, kaya ko na magsabot ha. Okay sa butong naay suggestion. So, naakaginaw na, samtang naay mga discussion, wingon ang isa, example, ka na mag-meeting ta. Di ba? Okay sa butong naay mga maayo nga mga pangunahuna diha or any suggestion. You can, dili nako makita Megson ang inyong nasa una unless and until mubuka imong baba o imong express ang imong nasa una. And the thought will become words. Amen? Pastor, suggestion lang nako ba nga, pwede ba nga ingani? So, kadto gano'n nga giuna-una lang nimo nga di gid na makita tanan, when it became interpreted and it became a word, the thought become a word. Now, ma-interpret na Megson ang imong una kay ang imong una imo na magipagawas pinay pulong. This amen. Because it is thought expressed into words, and the thought of God, kung mag-una ta sa pulong sa Ginoo, and the thought of God is what we call the logos. Imo na pabenta sa Ginoo. Katong migawas daw nga una-una sa Dios, gi-express niya gihimo niyang pulong, katong pulong nga migawas ni siyang baba, gitawag to og logos. What is logos? Is the word, it is a thought expressed. What is a word? Word is a thought expressed. That's what makes son, dili jud ka mahimong pulong kung dili ka kabahin sa hunahuna sa Dios. That's why gi-claim na to, Lord, kabahin ko nimo, pulong usab ako, because in the beginning, it was in His mind. Dili ka ma-express into word. Dili ka mo claim Megson nga ako ang imong pulong Ginoo. To begin with, nahimo kanyang pulong kaysa iyang una-una naa ka naman kabahin. You are just now a thought being expressed in word. Ikaw niyo Megson. Hallelujah. Amen. Logos or thought of God before ever spoken into words. Unang-una, uman nga nadayag sa diha nga gilitok na kini pinaagi sa pulong. But when the word of God is spoken, apan sa diyang ilitok ta ang pulong sa Ginoo, then its spoken form, it can be interpreted in many ways. Pero kung ilitok na kini sa Dios in the form of words, saman. So ang litok na pulong sa Ginoo in a form of Bible na. So you can see now, the same Bible ang ginunitan ni Pastor Jay. The same Bible ang inyong ginagunitan. The same Bible ang ginagunitan karon almost sa tanan ng mga kasimbahanan, but you can see different thoughts of it. Nakuha niyo, Megson? Ang baptism. These are now the thoughts of the baptism. Amen? Sa mga Trinitarian, they are going to baptize a person. I baptize you in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. The same Bible ang ginag-iskutan, pero nga naman, nga instead of doing the right thought, nga naman nga imbes ila tong kwaon ang revelation, ang ilang nga naman ila namang gisundog-sundog. Instead of, ayun ang Biblia, for example lang, ayun ang Biblia, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So, Father, Son, and Spirit. Is a Father is a name? No. Son is a name? No. Holy Spirit is not a name. Amen. A husband is a name. A son is a name. Hallelujah, praise the Lord. Mga title ka na. So, ito nakita Megson nga, basic lang kayo ni Megson, itong isuta na. So, nakita to, ang mga apostol, gisugo sila, nakasabot sila sa sugo, wala sila may sundog-sundog sa sugo. Ang revelation sa sugo, that's why they baptized in the name of Jesus Christ. Because, dili mga names. There is only one name. Amen. And the gift of the Holy Ghost is
Amen. Nakasilyo nga to sa usalamang kangalan. Kamunay yun ako, Migson. They have the word. Pero pangutan ng Migson, when they're going to express it, anong lahi man lagi to? Amen. Kaya ibalik na ko sa inyo, God still sovereign. That's why we need the mind of God. That's why we need the Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit will give us the right interpretation of the word. Kaya before ninigawas in the word, di ka siyang una-una. That's why kung naanang Espiritu Santo diya kanimo, the right thought of the word will be expressed rightly. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakuha niyo yung masota ko, Bigson? Katong nagunahuna ani una, nasi kagulingon ng interpretasyon nini. Kung sa diyang gihimo niya ng pulong, daghan ang nagbasa nini. Pero ang pangutan na, pag-interpret nila Megson, pagbasa nila sa pulong, di ba? Pag una na tumabasa sa pulong, ato, man po na ibalik Megson sa una-una. Mabitaw mo una-una ta. Hindi akong una-una. Mau baka hindi una-una sa Diyos, no? Ano ta? Lahi nag-ilah. Mau naging bersikulo. Lahi nag-ilang basa. Amen? Because denomination, or even kita, usahay, pag una-una ta, kagulingon na to nga, interpretation. That's why naana sa mensahe, they are reading the same Bible, pero usahay, sumakon pa nila ang isulti sa propeta. But you know, the prophet is the right interpreter of God's word. Dili nila ni una-una, it is the mind of God given to them and to speak them. Nakuha niyo, Migson? Hallelujah. Praise God. Muna nga, the prophet has the right interpretation. Because the true prophet, the true prophet is the Holy Ghost. Munang itilog ng propeta sa Ginoo, wala na ang kunon siyang kagulingon. It's not me. It's Him that's in me. Dili ni ako. Kundi ang Diyos nga nagapamulong, likod ka na ako. It is the true prophet. Ang tilog ng propeta sa Diyos, Megson, di na mo angkon, Megson, o katanyagan. Di na mo angkon, Megson, o kinang gitawag, Megson, ng mga, sa tawag ka na, mga, sa tawag ka ng pag-lift up kaniya ba? Pagbayaw. Praises. Ang iya, Megson, all praises and glory and adoration, ibalik na niya tanan nga ito kanina sa Kristo. Because it's not me. It's not me. It's Him that's in me. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. No? But when God's word is spoken, then it is spoken form, it can be interpreted in many ways. So, gilitok na kani, nasulat na niya sa Biblia, karon ang sunod, it can be interpreted in many ways. Hubaro na ni sa nakalanlaing ng mga hinubaran. Munang, kini nga religion, lahi ilang huban ni. Kini nga religion, lahi po lagi ilang huban nini. Kito, kana, the same Bible reading, but lahi-lahi ang understanding. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. How? And, you mentioned, many ways and opinions of how they can interpret just one verse of the Scripture. Bisa kung saan lang versikulo sa Scripture, lain-lain na nagpat. Amen. But the Word of God can only become life within you when the Holy Spirit opens your understanding so that the same thought that God had when He that spoke that word becomes the same thought in your understanding. Then your thoughts and God's thought have become one, and the same thing, then it is the mind of Christ in you. Pag ang imong hunahuna o ang hunahuna sa Dios Megson, mauna gani, then diha nang magawas nga, ay si Kristo na nagiday nimo. That is already Christ in you. Amen. Kung right thought. Amen. Hallelujah. That's why it takes the same Spirit of God. Manang gikinahanglan yun na to Megson, the same Spirit of God. Manang maingon sila, kining Biblia no, magbangga lagi ni. Kining Biblia no, magsangka lagi ni. Kining Old Testament, lahi kinang New, lahi kinang Old. No. Ang Biblia, wala gid in one time nagbangga. Asa ang nagbangga? The interpretation of man. Magdebate na ang Bible? No. Wala nagdebate ang Bible. Ang Biblia, nagdovetail. Magdovetail ang Biblia kung the same mind that was in God, the same mind that is poured out to the church. Maulang ang huna sa Diyos, mura po nga una-una sa Diyos ang ihatag ato sa iglesia, then you are already in oneness. Nakasagtawag nga tinuod nga usa ka una-una. That's why it takes the same Spirit of God that taught word the beginning to reveal and make clear the same
taught to you. Morning na ay gibalik ka na ito maigsoon nga spoken word. Because the spoken word is the original seed of God. Amen. So kung ilitok ang original nga pulong, magdala og original nga kinabuhi. O ang original nga kinabuhi, maghatag na igsoon og original nga pagtuo. Amen. Kaya kabalo ta maigsoon, daghan na kayo mga nagkalanlain nga interpretation ini. Pero salamat sa Ginoo kay nga naman ibalik ang original nga pulong. The original word which is the spoken word. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. There is a maigsoon. Sa quotation sa prophet sa Dios maigsoon. And then I will close maigsoon with the types and shadows in the scripture. Revelation of Jesus Christ, 38th book. Yun sa maigsoon. You will recall that I mentioned at the beginning of this message that this book we are studying is the actual revelation of Jesus. Yang iskutan ni Megson, ang yang wali ni Megson, the revelation of Jesus Christ. Remember, ang book of Revelation, muna nga, kung naaman tayo pinaka-importante daw nga masabot, nga pulong sa Ginoo, although gi-reveal sa 7 seal ang kinatibukan nga scripture from Genesis to Revelation, pero nga naman na Megson nga, wa mo kabantay nga, sa tanan nga magwawali, o sa tanan nga mga nagtuo sa Biblia, Megson, it is only the message believer. Mga message believer lang ba? Mga anti-message believer. Ang malipayon kay Megson nga muabri sa Book of Revelation. O muukab sa Book of Genesis. Pero sa denomination, Megson, hallelujah, kanya imagine ang karon eating apple gyapon nila? Kanya imagine Megson, hallelujah, ningon nga kanang Book of Revelation, mingon nang uban katong nay pastor nga na-convert Megson sa message. Hallelujah. I will not mention his name, but he is isa sa Megson sa mga nag-master's degree na sa iyang theology. Kaya kuan man sila, theologian. Nag-eskwela sila Megson sa seminary. Hallelujah. Amen. Yun sa kanang Book of Revelation, pastoral na namo na. Napayawan Megson, ay dili man mi kamo ang simbahan, dili mi nakahilap ang Book of Revelation, kay kanang Book of Revelation mga pangkuan na ang amuan ng mga overseer, ang mga maghisgot ana. Sa katong mga nag-eskwela ay pangmasteral na namo na. Pang-doctorate na ang Book of Revelation. Praise the Lord. But Megson sa minsay, as long as you believe this message, hallelujah, Book of Revelation, mauna na Megson ang pinaka, hallelujah, praise the Lord, ang pinaka-importante nga bahay nga akong ginatuki. Because the Book of Revelation is not a revelation of John, but it is the revelation of Jesus Christ given to John. And signified it by a prophet given to John. Kapadayagan kini Ginoong Kristo ang ihatag niya ngadto siyang propeta o ang propeta gipadayag ni ngadto kang John. Kinsa si John? Ambray. Kinsa si Ginoong Kristo? Iyaha kining pulong. Asa ni gipadayag ngadto sa propeta? Naway propeta sa sumunahon? Ang atong propeta gihatag John 8 na book. So that's why yung propeta sa Dios. I mentioned at the beginning of this message that this book we are studying is the actual revelation of Jesus. Kining revelation nga itong isbutan, o kining Book of Revelation, is the actual revelation of Jesus Christ. That's why, dili, tanan Megson, makaabri na ini. Because Megson, it is only Jesus Christ can confirm His own revelation. Without the Spirit, dili, gini mo na matandog Megson. And remember, the Spirit of Jesus is the Spirit of prophecy. Ang saan mo Megson, how can you be under the spirit and anointing of prophecy if you are not, kung dili mo dawaton Megson, ang prophet? Ang anointing, even the Holy Ghost, is a prophet. Bring to your remembrance the things that He has done before. Amen? And show you things to come. That is prophetic anointing. Praise the Lord. Amen. So how can you claim yourself as a Christian and disbelieving nga na propeta sa Dios kag ipadala sa panahon? Why? Because it is not, dili na natin ipaparin kamot, it is a sovereign power of God. Ngano nakita nimo ni? Kung kinay kahayag ipamot sa panahon.
Yung nakita niyo ni, tungod kay kitagaan kanyang mata sa pagsabot yung panahon. Amen. Nya nga naman gikan sa imong nakita nga kahayag, gikan migson sa nakita sa imong mata. Nganong imo maning nasabot nga man dili na nimo hunahuna ang imong gigamit. Ang hunahuna sa Dios iyan ang gihatag ato sa iglesia. So iya hatanan. Nabay ato ati church? Wala, iya hatanan. Hallelujah, praise the Lord. Siya naghatag migson sa kahayag. Siya naghatag og mata sa atong panahon. Hallelujah. Praise the Lord. O diyon si Pablo, let the mind of Christ be in you. Hallelujah. In the church and His work, studying the book, in the actual revelation Himself in the church and His work in the future ages. Ang book of Revelation daw, mao ni ang buhat sa Dios o iyang mga buluhaton pa musulod sa mga kapanahunan. Hallelujah. Munang makita nato mengson ang buhat sa Dios gikan pa sa adlaw sa ni Kristo hangtod nga namatay siya, nabanhaw siya, and then unsa mengson ang mga mensahe nga nadawat mengson sa four gospel, mga important details sa four gospel, and then pagkamatay ni Kristo, there comes the book of Acts. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then how Paul became the first messenger unto the Gentile. Misod mengson ang seven church ages. Og naa na karon sa katapusan ng kapanahonan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ingon sa migson. Amo na ingon sa diri. Then I mentioned it takes the church and His work in the future ages. Mato nakita na to migson. Gingon ni migson future pero nakabuta kay ang isgutan Book of Revelation. That's why sa Book of Revelation mabasa na to migson ang before, present, and future. Ako niyo migson. So, gikan sa Book of Revelation, migson nakita na nato. Tama? Natakaroon migson between 6 and 7 trumpet. Tama ba? Between second woe and third woe. Kita nato migson itong panahon, migson nga migson ang Gentile prophet. But before magawas migson ang Jewish prophet, napay Gentile prophet. Amen. And before ni mabawa na to migson nga na-rapture nga may tabo. There will be persecution. There will be 144,000. Amen. There will be millennium. There will be Armageddon. There will be white throne judgment. The new heaven and the new earth. Hallelujah. Wala pa rin nahitabo, but it's already ginapadayag na. Hallelujah! Because it is the mind of Christ being given to the church. That's why yun sa Megzon. Then, I mentioned, actual revelation of Jesus Christ Himself in the church. Hallelujah na. Then I mentioned that it takes the Holy Spirit to give us revelation or we will fail to give. See, behind all those mysteries in the Bible, gikinahanglan yun nato ang Holy Spirit. Amen, praise the Lord. Kung daghan ang nadayag, kung nakita maigsoon, nga gipadaygan ka sa Ginoo, na ikahayag, nasabot nimo maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. That is not the work of the pastor. That is not the work or of the deacon or sa imong kagulingon nga pagpaningkamot. Hallelujah. It is the work of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Bringing these two thoughts together, amen, bringing these two thoughts together, dahil mo nila duha ka klase una, you will see that it won't take just ordinary study. Ay, dili din kinahanglan o ka ng mga, magtuon ko, be? Ay, kanayang nabaluan. Ako magtuon, layo na kayo na. No. See? Hallelujah. Tarawin nyo na. Together, bringing these two thoughts, kininduha ka mga una-una, yung gisgutan. Then you will see that it won't take just ordinary study and thinking to make this book real. It is going to take the operation of the Holy Ghost. That means this book can't be revealed to anyone but a special class of people. Hallelujah! Hindi ba ito palagpagat ng buhay nga Diyos, Lingson? I am not thinking of another class of people. I am thinking of you. I am thinking of us. Kita ni, Lingson. Hallelujah, praise the Lord. Because this mystery will only reveal to a very special people. Kaya mo na, ay, magtanaw sa layo. Ikaw na, Brad. Hallelujah, praise the Lord. Amen. That's why, Lingson, it will take one with a prophetic insight.
Nagkinahanglan kini gitawag nga prophetic insight. Na ay, amen, prophetic nga pangunahuna. Hallelujah. It will require the ability to hear from God. Nagkinahanglan kini abilidad nga makadungog sa direkta nga sa Dios. Hallelujah. It will require supernatural instruction. O, naimuha na. Wala gihapon. Ability to hear from God. Nakaimuha na. No. Hallelujah. Praise the Lord. Not just a student, dili sama sa estudyante, comparing verse with other verse. Verse, ini nga verse. Though it is a good, though that is good, maayo man kana. But a mystery requires the teaching of the Spirit. Are you with me? The mystery requires the teaching of the Spirit or it never becomes clear. Ang mga tinago na yung mga butang nagkinahanglan sa pagpanudlo sa Espiritu. Kaya kung dili manudlo ang Espiritu, dili ni mahimong tinaw sa matag usa. Hallelujah! Praise the Lord. How we need to hear from God and lay ourselves open and become yielded to the Spirit to hear and know. Muna mingson, nagtugmog ka na itong mingson na kinahanglan atong itugyan ang atong kagulingon ngadto sa Espiritu nga siya mismo ang mamulong sa matag usa kanato. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Napa mo diha? Oh, thank you, Lord. Mystery requires the teaching of the Spirit or it never becomes clear. Ang mga tinago na kinahanglan sa pagpanudlo sa Espiritu. Kaya kung wala ang Espiritu, dili kini mahimong tinaw sa matag usa kanato. Oh, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Napa mo diya? Kung sa'yo, itong tulog ang butang, may gusto na kong isgutan ka ninyo. The require nga naatinaw nga pagsabot. First is the light. Because without the light, the eyes can't see. Kung walay kahayag, di kakita ang mata. And kung may kahayag, kinahanglan tinaw ang mata. Praise the Lord. Tama ba? Amen. Kunya, katong tinaw nga nakita sa mata, hallelujah, dili di po niya gapot mo sabot bisag tinaw nga makita sa mata. Kaya naman, amen, it is just to, siya lang ang mudakop, and then, iyang i-deliver ni nga to sa una-una, and the mind will going to interpret and give the right comprehension kung unsa iyang nakita. Amen. Muna nga, pareha man may nakita. Pareha man may gatuan nga pilusit. Nganong ang sayop man niyang nakita? Nganong imo panalangin man? Hallelujah. Nagdepende kung unsa ang klase sa comprehension. Hallelujah, inyo? Amen. Amen. Nagadepende kung unsa nga klase nga expectation. Nagadepende kung unsa yung motibo. Hallelujah, praise the Lord. Pareha naman nga narito. Just like the illustration. Pareha naman silang nisunod sa simbahan. Nganong pagawa sa isa? So, hindi na kong balik ang simbahan na, kiningon ng pastor, uwak daw ko. Katong isa na ba? Mao naman nga sermon ng atong ipaminaw. Nganong lagi si pastor nagingon sa ko nga agila man lagi daw ko. Nagadepende na maigsoon kung asa nimo ibutang imong kagulingon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nanluod ko kay murag ako may gipadunggan ni pastor. Remember, maigsoon, kung nasabot nimo ang gisulti ni pastor, ayaw pang Lord, it is the Holy Spirit, is teaching you. Wala na sana, pastor, maigsoon sa problema ninyo karon. But the Word of God is a discerner of thoughts. Hallelujah. The Word of God is a discerner of thoughts. Naipipila ka ninyo nga nangaluya karon kay ganuman, siguro sa mga circumstansiya nga nahitabo kanila. But remember this, you cannot change the circumstances, but you can change your life. Pero pwede nimo nga dili nimo implementasyahan imong kagulingon sa mga circumstansya. Nga naman kay kabulo ka sa Dios nga imong gilagaran nga mao'y nagmugna sa tanang mga butang. Nga bisag unsa pa maigsoon ang mapagsulay, God is still in control. Hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah. Glory. Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Praise the Lord.
I'd like to give you the quotation of the prophet Megson. Nasa gisulti diri Megson. Nakay mga ipanglabyan Megson because I would like to ihatag kaninyo kining 1 John chapter 5. 1 John chapter 1. Nakikipanglabian Megson. Gusto na ko yung mga biblical. And then on Wednesday Megson, I will give you some types and shadows of the scripture. Labian na ito Megson, ang types and shadows Megson. I would like to end earlier Megson. No? Praise God, para lang natay kaming panahon pa. 1 John chapter 1, verse 5 to 7. Nana? 1 John. Unang Juan 1:5. Maraming son. This then is the message which we have heard of him and declare unto you. Diyan ito nagsura nini. Balik tayo sa Isaiah daw. Ang gipahibalo nga among nadungog gikan kaniya o karon among ginamantala kaninyo mao kini nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Hallelujah. Amen. When we make son, if we are all in Christ, then, amen, hallelujah. Ang ebidensya na make son, nga nakakada kang Kristo, you have now the truth of the day. Nakakani mo ang kamatuoran sa imong panahon. Tama ba? Amen. Kaya nga naman, kahayag man ang pulong dala niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nasi mo ang kamatuoran sa panahon. The light for your day. To be in God is to be in the light. Tama ba? Kung nakakadiya sa Diyos, meaning naka sa kahayag. Amen. Kaya ang mensahe man daw nga, giwali ka na to, kahayag man daw kini. So kung nakaka kang Kristo, meaning na ang kahayag. Hallelujah. Verse 6. If we say that we have fellowship with Him, unya karon, musulti ta, nga naana ta kang Kristo. Tungod kay nag-claim ta nga nanang kahayag kaniya og naana ta karon sa kahayag. If we just say we have fellowship with him, musulti ta nga kung kita magaingon nga may pakikaambitay o fellowship. Hallelujah. With him, di kaniya. Nya naglakaw gyapon kita, apan naglakaw usab kita diha sa kangitngit. Nan kita nagabakak og wala magkinabuhi subay sa kamatuoran. See, light and truth goes together. Unang mayon ta nga naa naman kus kamatuoran pastor, pero ang imong kinabuhi nagalakaw kas kangit-ngit. Ingon ang Biblia, hallelujah, we lie and do not the truth. If we say we have the fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Fellowship with God can only exist while you are walking in agreement with the truth. Ang pakikambitay uban sa Dios katong ikaw nga nagalakaw diha sa kamatuoran sa Dios. Outside of that, there is no fellowship with God. Gawas na wala ka na pakikambitay ngadto sa Dios. Dako niyo Megson, kay kahayag man sa kamatuoran, kung mulakaw kas kangit-ngit, wala gid kay pakikambitay sa Dios. Nga naman, ingon si Apostol Pablo, unsa may pakikambitay sa kahayag ngadto sa kangit-ngit? Hallelujah. Amen. Dili ka makigyugo sa dili mga magtotoo. Hallelujah. Verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Hallelujah. Ingon sa Megson. Muna ingon sa 3 John, chapter 3, John 3, 3 John, hallelujah. 3 John, chapter 1, verse 4. I have no greater joy. Amen? Tingnan sa Kristo kanina nagsulti Megson. I have no greater joy. Wala na ako'y kalipay nga mulabaw pa niini. That my children walk in truth. Nga ang akong mga kalipay nga mulabaw nga ang mao nga ang pagkatog ang akong nagasubay sa kamatuoran. Hallelujah. Praise the Lord.
Mo ni maigsoon mo na naiparabol maigsoon diha sa Luke chapter 6 verse 39. Luke chapter 6 verse 39. Ingon na maigsoon no. Iyang iskutan kini nga and speak a parable unto them. Can the blind lead the blind? Pwede ba daw nga ang buta mugiya sa buta? Unsa kani ang buta maigsoon? It is the sense that nga wala gid siya makita. Meaning bisag pastor, normal ang mata, pero walay understanding, it is blind leading the blind. That's why maigsoon, hallelujah, si denomination maigsoon, wala gyoy dili gina magagiya maigsoon padung ang Ginoo Kristo. How can the blind lead the blind? Shall they not both fall into ditch? Diba? Mga hulog lang sila. Praise the Lord. Hallelujah. Because to reject the light is to walk in darkness. Kabalutan ni Megson. Pag isalikway ganin mo ang kahayag, mas ipilitin mo nga mulakaw nga tos kangit-ngit. That is the very simple illustration. If you're going to reject the light, you're going to walk in darkness. If you reject the truth, then you're going to walk in the light. Paglakaw ka diha sa wakat. Hallelujah. Now, I would like to end this Megson with a quotation of the prophet Megson. Ano para makita ninyo Megson? Christ is the mystery. Christ is revealed in His own word. I-type ang eyes niya, prophetic. Eyes, prophetic. One word naman niya. Tumutum sa'yo. Eyes, prophetic. Napa mo diha? Sa mga katulugon, may praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Kita na. Eyes prophetic. Saka, paragraph 77. Kita na. Kaniya, ginasulti na ko sa inyo, Megson, there are naitulo ka butang. Nagikinahanglan nato. Na nganong ipadayag ni una is, there comes a light. Because this light, mo na maghatag og tarong nga paglantaw sa itong mga mata. Mo na naay revealed word. Mo na naay gitawag Megson nga kahayag. Praise the Lord. Nya naay mata. Amen. And then ang makita sa mata will be interpreted into the mind to have a clear understanding. Amen. Kaya sa ingon ganiya Megson sa Matthew chapter 13, una madungog ni tarong because ang tinuod nga pagkadungog mo ang tinuod nga pagkasabot, ang tinuod nga pagkakita mo ang tinuod nga pagkasabot, and then ang iyong pagkasabot magdala kanimo sa pagkasabot sa kasing-kasing. O ang pagkasabot sa kasing-kasing mo convert, bring you into conversion. Amen. And conversion will become reality when God is going to heal you. Kung ayuhon ka sa Dios. Because we know na kinatong kinabuhi is a perverted life. Perverted thought. Perverted understanding. Perverted imong nadungog. Tanan perversion sa atong pagkatao Megson. Puro perversion ang atong nadungog. But when God opened the eyes of our understanding, He gave us light to see. Amen. Gitagaan tiyag mata aron makita. Gihatag niya ang unahuna Megson aron kita makasabot. Praise the Lord. Iyang giusap mga itong mga kasing-kasing. Sa nang giusap itong kasing-kasing, gi-convert kita niya. O sa nang gi-convert kita niya Megson, gihatagan niya ang realidad karon giayo data niya. Nakuha niyo Megson. Hallelujah. Amen. Just like the manyak in Gadara. Nakita niyo Megson, sige yun. Amen. Potes siya Megson. Amen. Praise the Lord. Amen. Na atong panahon na Megson, no, puno siya Megson sa Espiritu. But when the present word, dili future word ha, dili katong nilabay nga mapulong. Apan ang presente nga pulong, gipresentar ngadto kaniya sa Ginoong Kristo mismo. Because the present word is the present I am, which is Christ Himself the Word. Ano ba Megson sa gihimo? Hallelujah. Ang tao nga nagdagandagan Megson, hallelujah, nga halap-halap ang mata, wala magsanina, hallelujah. When the present word Megson miabot sa iyang panahon. Unsay nahitabo kaniya? Hallelujah. Nang lupad ang mga espiritu. Kaya nga naman, walay mabuhat ang espiritu nga nag-pervert Megson itong tawana tungod kay ang tinuod na kinabuhi na ana Megson sa iyang atubangan. Asa nagpuyo to? Nas minteryo, nagagandagan.
But the present word, remember, mention this present word, dili katong mabutay nga pulong. Dili katong karaan nga pulong. Kini presente nga pulong karon. Si Kristo mismo, pag maabot ni diha kanimo, hallelujah, praise the Lord, naagyoy mahitabo kanimo. Hallelujah, praise the Lord. Kung saan itabo niya magsoon, nang lupad ang mga espiritu. Sa dili pa ba yan namang panahon karon? Manangihit mo maglupad dito sa baboy. Amen, praise the Lord. Yan naman, nausab sa Megson. And then, sa nitabo Megson, katong tao nga naghubo na, katong tao Megson nga may kaligo, katong tao Megson nga dili, amen, halap-halap ang iyang mata. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Asa na? Naana Megson sa tiilan ni Ginoong Kristo. Because the present I am naa dito. O kaya kung nitabo Megson, when this present word will become personalized to us. Ma-personalize ni ba? Dili ni by group. Personalized. Hallelujah. Ano Megson? I would like to read the book. See, down through the age, we started off from the foundation. Amen. Gikata balik na sa kapanahunan, nagsugod gyud ta nga adunay pundasyon. Hallelujah. Amen. From the first church age, so gito na first church age, Efeso, si Apostol Pablo mo ang mensahero. In the first church age, when the seed went in the ground, kinsa ning seed? Amen. Hallelujah. Siya kuno Megson ang binhi. Si Kristo Megson. Amen. Hallelujah. Amen. Sa Megson ang binhi nga gilubong. Siya Megson ang ipatay og nabanhaw. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gisambingay ni Megson binhi nga. Amen. Kay sa gawas ko ang binhi dili mamatay og galubong kini sa yuta dili kini mamunga og daghan. And that seed is the prophecy of our Lord and Savior Jesus Christ. The original seed. Dili seeds. Seed. Singular. Hallelujah. Amen. So, muna yun ako singular. The same seed ang namatay, the same seed ang nabanhaw. Muna Megson, kung unsay kinabuhi ni Kristo, the same kinabuhi nga na kanimo. Because you are not this different seed from the original seed. Hallelujah. When the seed went in the ground, kinsa ni si Kristo, hallelujah, this is all the Bible, the complete seed, ang kompleto nga binhi, kinsa ni si Kristo, then it, tanaw Megson ang pagkasulat Megson, the complete seed. O, kabantay? Dili small s, capital S. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tanaw Megson. Then it come out through the feet. Nagsugod daw kini Megson sa tiil, pundasyon. Amen. Hallelujah. Ni gidiretso ni Branham Megson, yun sa feet. Then yun sa Megson, kama, yun sa niabot daw si Luther. Then come through the feet. Nagsugod daw sa tiil. Wala ning tao Megson, stature of perfect man. Bride ang isgutan ini. Sadang ang Dios Megson nagpabarog sa iyang pangasaunon from church ages. Kaya yung bride dili lang kita. Nagisgot niya og 7 church ages. Hallelujah. Then ingon sa Megson, then it come to the feet. Nagsugod kini pundasyon si Pablo unang faith. Kamatay mo Megson sa state of the perfect man, ang pundasyon, faith, virtue, faith, temperance, faith, knowledge. Ang tanan mo uli sa pagtuo. Without faith, walay knowledge. Without faith, walay temperance. Without faith, you cannot have wisdom. Without faith, you cannot have brotherly kindness. Because ang pundasyon niya ng tanan, faith. That's why Megson, ang pinakadako Megson nga patunganan sa tanan nga gipatungan, di pagtuo. Tama ba? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nagsugod Megson ang wali ni Branham. Faith is the substance of things so forth, the evidence of things unseen. 1947, the first sermon that was preached by Brother Branham recorded faith. Last sermon, communion. Kaya nga naman, kinahanglan mag-communion na siya. Kaya nga naman, December 24, kinahanglan kuha na siya sa Diyos. Just like Jesus Christ, before sa ikuha Megson, gilansang sa cross Megson, ihatag Megson yung lawas sa ito. Hallelujah, praise the Lord. Ikuha sa amahan Megson and the Spirit given to the church. Hallelujah. The last message, preached Megson by Jesus Christ. Nakuha ba ninyo Megson? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maraming Megson. Nagsugod ito sa tiil, feet. Then, gilampasan niya Megson, sila Iranios. Gilampasan niya Megson, sila Columba. Hallelujah. And then, dito sa Megson kang Luther. Hallelujah. Then, yun sa Luther. Come back out then through Wesley, then into Pentecostals, the tongues and the lips. Ano daw? Ingon siya, ang Pentecostal daw, mao daw ang tongues sa tao, sa diyang gitukod na sa Diyos Megson ang iyang iglesia, pag-abot sa Pentecostal, sila daw ang baba o ang ngabil. That's why diha kanila Megson, nag-originate Megson ng speaking in tongues. Hallelujah. Amen. Kanang mga pagsaba-saba Megson. Hallelujah. Because they are the tongue. Kabahin sila. Amen. Hallelujah. Pero
Migson, nag-progress mong ang lawas, kaya ang lawas ilang taman sa baba. Nakuha niyo Migson? That's why yung Pentecostal, the tongues in the lips. See? Now, it's in the eyes. Yang iskutan, because that is the ministry of the prophet. Now, it's in the eyes, prophetic, Malachi 4. Hey, church. So, nisaka na gikan sa baba, nisaka na karon Migson, nakita na. Amen, praise the Lord. Hinay-hinay na Migson, nakita ang larawan sa dagway sa bride sa Dios. Pero dili pa. Dali nga sa Migson, Malachi 4. And so forth. And now there's nothing else left. Nanay, di ba, gitukod na Migson, gikan sa TL, gikan ka Pablo, Iranios, Columba. Amen, hallelujah, amen. Napatawag kang Wesley. And then Pentecostal. And then, end-time message, Malachi 4. Nakuha ninyo Migson? I hope you can see my illustration, Migson. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Then, ingon sa Migson, and now there's nothing else left for it to come but himself, to step into that, because that's the last thing there is. The next is the intelligence. See? Hallelujah. Amen. Dili maklaro ang tinaw sa makita sa iglesia kung maabot ang mata, kung walay kahayag. That's why there is a revealed word. There is a prophet which is the eye of the church. Hallelujah. Amen. Pero yun siya, pag mawala na si Miracle 4, nanalay usang na nabilin nga moabot. Siya mismo, kaya nga naman, the next is the intelligence, the mind. Hallelujah. Because what we need to have a clear understanding is to have the light, the eyes, and the mind of Christ. Woo! Glory! Thank you, Lord. Oh, hallelujah! Thank you, Lord. And now there's nothing else left for it to come but He Himself, siya mismo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. The next is the intelligence. And we have no intelligence of our own. Wala tayong kahalam kay balot sa itong kagalingon. That's why 1963, minaw siya in the form of pillar of clouds. Hallelujah. Amen. To complete the headship of the church. Kaya nga naman, hallelujah, asa makita na Migson ang larawan, magpa-ID ka, unsa man, imong tiil, imong kamot, imong ulo. That's why Christ Himself, minaw siya. Amen nga naman. Kaya gusto niya, ang tinuod na ulo sa iglesia madayag na. Hallelujah. Amen. Tara Migson isa. The next is the intelligence, and we have no intelligence of our own. What tay kaalam kay balos to kaglingon. It's His. Iya kini. We have no sight of our own. Hey. Wala tay kagalingon nga mata. Hallelujah. The next intelligence, we have no intelligence of our own. It's His. We have no sight of our own. How can a man foresee those things? Ano man sa tao may nga makita kini mga butanga? He can't do it. Dili sila kabuhi natin. It's God Himself. See, it's becoming to a place, niabot na kita sa maong dapit. And He's governed the body all the way through. Siya ang nagdubala na yun yung kinatimukan ng lawas karon. Hallelujah. And body all the way through. Then, the complete body of Christ is revealed in the form of a bride. Hallelujah. That was taken out of this side. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why yung napapito sa Diyos, kanang babae mong asawa, unsa na? That is the most important part. Your wife is your protection. Nga naman Migson, ng asawa Migson, sa nagihimo sa Diyos Migson sa iba, nga nung naman sa rib, ikuha Migson. Ano Migson sa purpose sa rib? These ribs, Migson, hallelujah, is the protection of your most significant organ. Ano ba Migson? Kung wala na inyong mga rib Migson, prone kayo inyong kidney, ang inyong lungs, ang inyong heart, ang inyong atay, ang inyong mga tinai. Kung wala mo yung rib, that is the purpose to protect the most important part. Because that's why Migson, hallelujah, ingana ang interpretation sa minsay kung unsa ka importante ang iglesia. Unsa ka importante ang asawa. Why? Because, hallelujah, praise the Lord, it is how God see, ingana ang pagkakita sa Diyos, kung unsa Migson, hallelujah, ka importante Migson ng iglesia. Kuha gid sa rib, no? Because a rib is a protection. Kung sa iyang proteksyonan, the most vital and important part.
the inwards. Sa man Amen. Ang imong atay maigsoon, ang imong baga, amen, ang imong heart, ang imong kidney, ang imong stomach. Halos tanan nga mga importante nga mga tama ba? Napa mo diha? Amen. Do you know? Kabalo mo niya na? Kung ang trabaho sa ribs maigsoon is to protect the vital part. Maigsoon sa ang lawas. Praise the Lord. Ug ang atong mga asawa diha gikan kuha. Muna maigsoon din ito, basta-bastahon na itong mga asawa. Praise the Lord. Hallelujah. Because they are the protection. That's why si Pablo di mo matingala, kung dili mo makagwanta, basig mahulog ka mo sa pagkasala, mga asawa na lang ka mo. See? Nga naman, aron di na ka mahulog sa pagkasala, mga asawa ka na lang because your wife is a protection. Protection from what? Sin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The more nga imong giprotektahan imong asawa, the more nga giprotektahan imong migsoon ang imong kaugalingon ngadto sa pagpakasala. Maybe right now you cannot understand this, but moabot ang panahon migsoon, God will reveal to you. Hallelujah, praise the Lord. The same as how God revealed nga kita iyang asawa. Praise the Lord. Amen. Walay lain mag-protection migsoon ning minsaya. Walay lain mag-amping kaning minsaya. Walay lain migsoon nga maprotektahan ning minsaya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Walay laing mo lift the hands of the ministry. Is the bride in this end time. That's why, ingon sa migsoon, tanawa. Then, the complete the bride of Christ revealed in the form of the bride that was taken out of his side, like Adam did at the beginning, like Adam's was, rather, at the beginning. Last verse, Matthew 6, verse 22. 23, sa ingon rin migsoon, the light of the body is the eye. Wala, ang kahayag ay may igsoon sa mata, sa lawas mo rin ang iyong mata. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Kaya naghatag sa mata sa iglesia, tama ba? Unya, kining mata sa iglesia, naghatag ang kahayag. Banto na dahil nagka-revealed word. Banto na dahil may isang tinaw ang atong makita, kaya nga naman, ang kahayag may maghatag ang katinawan sa gusto na ito makita. Pero may igsoon, kung daot mo na itong una-una, di na ito masabot kini. Salamat po sa Ginoo because the great intelligence, Christ Himself, the Holy Spirit, is being poured out to the church to give the truth, comprehension of this message. Hallelujah. Naku nagdumog may igsoon ng magsahiro. If you want that your church will be immune from any doctrines, false doctrine, just teach the original word. Just preach the original word. Any strange doctrine may igsoon, dili makatandag ka. Why? Because you are preaching the original word. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, the whole body shall be full of light. So yun sa Migsoon 23. But if thine eye be evil, daotan ang mata, the whole body shall be full of darkness. Therefore the light that is in thee be darkness. How great is that then? Amen? Kung wala diha Migsoon, di ka kita yung mata. Kuno na daw, unsang klase nga kadako sa kangitngit ang naa kaniya. Amen? Kabalo man mo Migsoon, listing mo siguro mo ka ng makamata mo nga marag, mabuta mo kadali. No? Praise the Lord. Apan salamat sa Ginoo. Hallelujah. Because we have the revealed word. We have the eyes to see. And we have that great intelligence to give us the true understanding of the message. Hallelujah. God bless us, saints. Hallelujah. The eyes of understanding. Praise the Lord. So stand. Let's sing the song. Dugay na nago na yung song na the light of our day has come. Sing that song. Hallelujah. Napa mo diya? Thank you, Lord. Panlanginan, mantanan. Praise God. Hallelujah. The light of our day is come. Let us arise. Let us arise and shine.
For the trumpet of God. For the trumpet of God sounding our names. The night of our day is come. This great light is giving us a light of The the day. night Of of the our day day is is come. come. Let us arise. Let us arise and shine. For the trumpet of God sounding our name. The name is revealing. The night of our day is come. For the true church. For the true church of the living God, yes, we are on fire. Glory. We have been quickened. We have been quickened by the word. This evening light, We were chosen. we were chosen Free to express His holy convocation. The Master is calling. Hallelujah. The Master is calling. We're being changed by the power. Hallelujah. The quickening power of God. Yes, we have received. Yes, we have received. We have received the same Thank you, Lord. anointing Hallelujah. of the great messenger. He was the way sheep. Let's worship the He Lord. Saints. was the way sheep for the brightest. He was the first one. We who were chosen, we who are chosen, predestinated, as our prophet was. This is the day. This is the day. This is the hour. It's time to shine. Be ready, our translation is come. Ooh, the light of our day has come. The light of our day is Hallelujah. The days come. are good. Let us arise. For the trumpet of God, sounding